Ang tanong, bakit maraming nalulungkot? Anong sagot? Marami ang sagot. Kasi, ito ang sagot. Maraming nalulungkot kasi ang hinahanap ay kaligayahan. Tingnan ninyo, bakit mo ginagawa ang isang bagay? Why do you do it? Ang sagot ng marami, di para lumigaya. Sagot ng iba, di para sumaya. Gayong hindi naman kaligayahan ang iniutos ng Diyos na ating hanapin. Anong iniutos ng Diyos na ating hanapin? Matthew 6:33. Ngunit, sabay-sabay nga tayo, 1, 2, 3, go. Ngunit, at lahat ng mga bagay na ito, we miss it. Ang hinahanap natin ay kaligayahan, pero meron palang pinapahanap muna. Hanapin muna ninyo. Ano kaya ibig sabihin ng muna? Yung tinapay, muna. Agang-aga corny ang joke ni Pastor. Muna, ang unang ibig sabihin, una. Una sa lahat ng bagay sa mundo. At ang pangako, kapag meron kang inuna, at ang inuna mo yung kaharian ng Diyos, idadagdag ang lahat ng bagay. Kaya maraming nalulungkot, ang hinahanap nila ay ang iba't ibang bagay. So, pag-usapan natin dito ang katangian ng mga God Seekers. At ang title ng aking session sa inyo ay God Seeker Part 3. So, by December, siguro tayo nasa 110, ano? Number 1, God seekers seek God, not happiness. So, ang happiness pala hindi hinahanap. Ito'y idinadagdag lang. Kanino idinadagdag? Sa mga God seekers, sa mga hinanap muna. Binaligtad natin. Tayo'y thrill seeker, pleasure seeker, food seeker. At ang ginawa natin, si Lord ang ipinangdagdag natin. O ang mas masakit, ginawa nating instrumento si Lord para makuha yung mas gusto natin. Hinahanap natin ay kaligayahan. We do not even know what kaligayahan means. Happiness is having eternal life. Yun ang kaligayahan. Psalm 16 verse 11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Psalm 16 verse 11. You show me the path of life. You show me what life is. At ano daw yon? In your presence. Oh, yun palang kaligayahan, yun palang buhay. In your presence, hinanap dito si Lord. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. When you seek God, you find joy. At yung ibang mga pandagdag, nasa kanang kamay niya. Dala rin niya yon. Huwag kayong mag-alala. Alam naman ni Lord ang gusto mo eh. Ang puntos, ang hinahanap natin ay ang kamay, hindi natin hinahanap ang muka. In your presence is fullness of joy. Ang hanapin natin yung mukha niya, yung presence niya. Let us know Him. Why? Kasi once ang hinanap mo ay siya, dala na rin naman niya. In your right hand are pleasures forevermore. It's just a matter of muna. Muna. Yes, joy is knowing Him and pleasure comes from Him. Kung unang hinahanap ang pleasure na supposed to be pandagdag lang, hindi mo mararanasan ng joy. A French philosopher, ang pangalan niya ay Blaise Pascal, sabi niya, meron tayong God-shaped vacuum.
Dito nagsimula yung term na yon. Hugis Diyos na hungkag sa ating puso. Na tanging Diyos lang ang makakapagpuno. Ito ang reason kaya lahat ng tao hindi kontento. Ito ang reason kaya lahat ng tao ay may hinahanap, may hinahabol. Kasi meron diyang God-shaped na hungkag sa puso na pinupuno natin ng hindi naman akma doon. Pinupuno natin ng fame, recognition, pleasure, power, money, wealth, education, accomplishment, whatever. Ang masakit ay ito. Nakuha mo man yung mga akala mong yung kulang sa'yo, ang masakit, hindi ka pa rin satisfied. Masaya nung una, pero mamaya ay bored na. At magsisimula ulit sa paghanap ng bago. Bagong hahabulin, bagong hahanapin. O kaya naman, dadagdagan kung ano man yung unang niyang hinanap na in the first place ay hindi naman nakasatisfy sa kanya. At sasabihin niya, baka masasatisfy na ako sa next million. Baka mas masasatisfy na ako sa next car. Baka mas masasatisfy na ako sa next business, sa next accomplishment, sa next partner. Kaya ang tao ay walang kapahingahan. Lagi siyang may hinahanap. Many centuries ago, Augustine explained both the problem and the solution. Sabi ni Augustine, "O God, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they find rest in you." O Panginoon Diyos, nilikha mo kami para sa iyong sarili, at ang puso namin ay walang kapahingahan, maliban makita namin ito sa iyo. Yes, we will never be happy. Sad to say, sa mga nagtatangka pang may habulin, may hanapin, at akalang yun ang magpapasaya. Uunahan ko na kayo, we will never be happy. We will never find rest until we seek God first. Ang Diyos ay hindi pangdagdag. Hindi siya yung pag ikaw ay bibili ng milk tea, ay papadagdagan mo ng jelly, papadagdagan mo ng pearl, papadagdagan, no. Hindi ka sasaya kung si God pandagdag mo lang. Pero ito, hindi agad naunawaan ito ng tao. No, they will insist. Pastor, pag ako'y sinagot, masaya na ako. Pag ako'y nagpakasal, masaya na ako. Pag ako'y nagkapera, masaya na ako. Pag ako'y nakatapos, masaya na ako. Pag ako'y nakapag-travel, masaya na ako. Pag bumalik na ang asawa ko, pag-pray mo. May mga kinilusan ng Holy Spirit na hanapin ang Diyos. Yes, may mga tao na dahil sa prayer ng iba, kinilusan siya ng banal na Espiritu at hinahanap niya ang Diyos. Pero, itong problem, hindi pa rin siya makaalis sa dating hinahabol o hinahanap. Sa bagay na pinaglaanan niya ng buhay niya noon, nakakalungkot isipin yung pinagbuhusan natin ng panahon natin nung una. Na kung ating iisipin, sana'y naibuhos ko na sa paghanap kay Lord, sa pagsik kay God. Yung binuhos mo lahat, passionate na passionate ka. May nakausap ako ka-batch ko siya, nung high school. Sabi niya sa akin, semi-retire na ako Okay na ako financially, okay na ang family ko, kahit ang aking mga apo, okay na. Ayaw ko na ng stressful business. Dami na akong paupahan, dami na. Ayaw ko na yung mga magbi-business pa ako, may mga imamanage pa. Nakapag-invest na ako. At marami siyang warehouses. At ang sabi niya sa akin, gusto ko na rin maging busy kay God. Pero itong idinagdag niya, pero dahil business ang linya ko, nakabuo na ako ng mga connections, at saka lagi may lumalabas na opportunities na dumarating sa akin, at mamaya pa, natetempt na naman akong pumasok sa business. Ito ang problema Yung pinaglaanan mo ng panahon nung una, sa hirap makaalis. Yung binuhusan mo ng buhay mo nung una, sa hirap makalaya. Hindi siya not necessarily
bad siya eh. The point is, kahirap ilipat yung muna sa Diyos pag nasanay ka dito. Pero itong mapapansin mo pag dumating ka sa certain age at magkakaroon ka ng wisdom, kasi nagkakaroon ng wisdom yung mga tao, nagkakaroon ng nare-recognize niya ang eternity, na nakikita niya ang brevity of life. Tumatalino yan. At kapag ang isang tao ay medyo nagkakaedad, naiisip niya yan. Kasi may nagbabago sa katawan niya eh. At nagiging matalino siya. I have said this. Siguro ilang beses na, pero ulitin ko. Totoo kasi. In 100 years time, 100 years. Anong year ngayon? 2024. So, in 2034, wala lahat tayo dito. 10 years pala yun. Absent ako nung tinuro ko. 21, 24. Okay, thank you, Pastor Eric. Social studies ako magaling eh. 21, 24. Wala lahat tayo dito. Ito yon. Walang nakakaalala sa atin. Sino dito ang tanda mo pa ang iyong lolo sa tuhod? Yung kilalang-kilala mo pa siya. Ito yung nakakatalino. Bakit? Pag yan alam mo, hindi mo bubuhusan ng panahon ang hindi mahalaga at hindi ka masyadong magiging yung maano sa mga kaunting bagay, hindi niyo ako napansin. Ano ba yan? Hindi niyo ako inimbita. Ano ba yan? Bakit ang medyas ko ginamit mo? Ano ba yan? Ang aming damit magkapareho. Ano ba yan? Sabi namang wag nang sa Shopee bibili. Alam mo yung mga maliliit na bagay na ganyan? Lalo na yung hindi ko siya patatawarin. In 100 years time, wala na tayo dito. Dami-dami mo pang mga ganyan. Gugulin mo ng buhay mo, ang oras mo, ang panahon mo sa mahalaga. Kaya itinuro na agad sa atin ng Diyos kung anong imumuna, anong uunahin. Hanapin muna natin ang kaharian niya at ang katuwiran niya at lahat idadagdag sa atin. Let's be wise. Itong aking kabatch na to, nung sinasabi niya yon, bigla ako nagkaroon ng tunay. Kung hindi mo i-intentionally na hanapin ang Panginoon, ang hirap makaalis sa nakasanayan mong pinagkakabisihan mo. Mag-church na, nagdidilig pa ng halaman Ay, di kayo na-late na. Yung mga guilty, alam ko, tumawa Kung hindi man sila, may kilala sila. Pero mas nakakahabag sila na hindi talaga gets. Anong ibig niyo sabihin? At least, yung kabatch ko nakakaisip Gusto niyang maging busy kay God. Ang nakakahabag sila na hindi na nila na-realize na ang kanilang age ay nadadagdagan na at hanggang sa pahuli ay ang hinahanap lang ay ang pleasure na offer ng mundo. Hindi nababagabag na hindi si Lord ang hinahanap. At alam mo ang sabi ng Psalms 10 verse 4, in his pride, the wicked man does not seek Him. In all his thoughts, there is no room for God. Sa kanyang kayabangan, ang masamang tao hindi hinahanap ang Diyos. Kahigpit. Dalawang tawag ni Lord sa hindi hinahanap siya Ang unay mayabang at ang padalaway masama. Ulitin ko In his pride, the wicked man does not seek Him. In all his thoughts, there is no room for God. Meron na kayong nakausap? Siguro kalahating araw na kayong magkasama na hindi nabanggit ang Diyos. Marami po. Tingnan ninyo. Listen when you talk. Tingnan mo kung nababanggit mo ang Diyos. May room ba sa puso natin ang Diyos? Bakit? Hindi, pastor, sa akin.
Ang Diyos nasa puso ko. Ay, oo nga, wala namang may alam. Ano ibig sabihin? Kung yan nasa puso, lumalabas yan. Yung hindi mo mapigilang laging isama sa topic. Yung lagi mong dinadala doon. Have you talked with someone na in love? Yung bang crush na crush? Yung bang nakakita ng dahon? Ang sabi niya, nakikita ko ang picture niya sa dahon. Yung nalingali mo, ikay tumigil, lahat na nirelate sa kanyang crush. Sino sa atin ang ganon? Sino sa atin na in one day, hindi man lamang binanggit si God? At anong sabi ng Panginoon? In His pride, the wicked, man does not seek Him. Oh no. Ito sinabi ni Solomon. Si Solomon po na nakaranas hanapin at makamit ang kasiyahang hinahanap ng marami. Kasiyahang ino-offer ng mundo. Ay nako, si Solomon po ang nakakayang makamit lahat ito. He was the king of Israel. Kaya nakaya niya, he has power. At basahin ko sa inyo Ecclesiastes 2 verse 1. Sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan, magpakasarap ka. Hindi ni Solomon. He talked to himself. Solomon, subukan natin lahat ng saya. Magpapakasasa kita. Pero ano sabi niya? Ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Meaningless. Vanity. And then binasa ko yung mga sunod na verses. Hindi ko na sinulat kasi ang haba Pero aking sasummarize sa inyo. Yung sinabi niya sa Ecclesiastes 2 verses 2 to 8. Itong hinanap niya hinanap niya ang kasayahan. So ito'y laman ito ng videoke. Ang tawanan, nasa comedy bar. Hinanap ang alak. Binasan ito. Nasa? Kahit daw saan. Ano pang ginawa ni Solomon? Nagtayo ng mga bahay. Hindi isang bahay Nagtanim ng ubasan. Gumawa ng mga gardens. Gumawa ng mga park. Hari di kung anong maisipan. Nagtanim ng mga punong namumunga. Alam ninyo, ito'y nasa Israel, hindi naman fertile ang ground doon. Pag ito'y ginawa mo, nagtanim ka ng mga puno, napakatinding resources ang gagamitin mo dito. Kaya nung sumunod, gumawa siya ng mga balon, mga well, ipunan ng tubig. Bumili siya ng mga aliping lalaki at babae. May mga alipin ang sa kanila na sinilang. Pinakamarami ang kanyang bakahan at tupahan at pinakamarami ang kanyang hayupan. Nagtipon siya ng pilak at ginto at lahat ng kayamanan ng isang hari na sobrang kayamanan na nagulantang ang reyna nung makita yon, reyna ng ibang lugar. Kumuha siya ng mga awit. Di gayon. Hanggang mga lagi nang gusto may naawit, may mga nganta. At kumuha siya ng napakaraming asawa. Asawa at kabit, 1,000 lahat. Sabi niya, Ecclesiastes 2 verse 9, kaya't naging dakila ako at nahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking karunungan ay nanatili naman sa akin. Verse 10, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko pinagkait. Pag may nakitang bulalo, kain. Pag may nakitang chicharong bulaklak, kain. Linuwa, kain. Lahat ng kolesterol, kain. At anumang ninasa ng aking mata, hindi ko pinagkait. Nakakita ng damit, bili. Sapatos, bili. Lahat na makita ng aking mata, hindi ko pinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan. Kaya siya ang nagsimula ng, di ni masaya
Eh bakit mo, ay di ni masaya eh. Sa kanya nang galing yan. Sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. Walang pipigil yan, hari yan eh. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Verse 11, nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito at muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. It is chasing after the wind. Meaningless, meaningless. Vanity, vanity. Oh, come on. Sino sa inyong nakarating sa level ni Solomon? Sino dito ang hinahabol ay yung ding nakamit ni Solomon? Matuto na tayo sa kanya. Sinabi na niya ang resulta ng mga hinahabol natin. Pleasure, power, wealth, recognition, kung ano man. Siya daw ang pinakamatindi noon eh. Wala nang haring nauna sa kanya, siya ang pinaka. Nakapagpagawa nito, merong ipagmamalaki. Nauna na si Solomon. At ito ang conclusion. Vanity, vanity, meaningless, chasing after the wind. Sino dito ang humabol na sa hangin? Kaya naman, again, uulitin ko, ang unang katangian ng mga God seekers, they seek God, not happiness. Why? Because joy is in the presence of God and His right hand are pleasures forevermore. Na kay Lord na lahat, hanapin mo siyang una. Amen ba? Number 2, katangian ng mga God seekers. God seekers receive rest. Pag hindi si Lord ang hinahanap mo, wala kang kapahingahan. Ang matinding pagpapala sa mga naghahanap sa Diyos ay ito, yung pangako na matatagpuan siya. Malungkot naman maghanap na hindi rin naman pala makikita. No? Proverbs 8 verse 17, iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. I love them who love me. At ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. Kakatuwa si Lord, ano? Why? Lahat ng gagawin mo sa Kanya ay hindi siya useless. Kung hinahanap mo siya, matatagpuan mo siya. At lahat na umiibig sa Kanya, iniibig din niya. At hindi tayo basta pinaghahanap sa Kanya, ha? May katangian yung paghahanap na yon. Ako'y natatagpuan nang humahanap sa aking masigasig. Masigasig na pinapahanap niya ang kanyang sarili sa atin. Anong ibig sabihin ng masigasig? Diligent, constant, may effort. Why? Kasi gugugol talaga ng panahon ang pagkilala kay Lord. Ito yung nasabi ko na nung una, ang paghanap kay Lord ay hindi 3 months Bible study. And then, nahanap mo na siya. No, ang kailangan ay constant, diligent way of life, lifestyle. At pag natagpuan siya, kasi natatagpuan siya, magkakaroon ka ng peace of mind and rest for your weary souls. May nagpa-pray. Ang malimit, ang hinihingi sa akin ay peace of mind. Napansin ko ito eh. Pag ang nagpapapray ay medyo nangangailangan ng mga finances, Siyempre, ako po'y matanggap sa trabaho, mag-okay yung business ko, ganyan. Pero pag ang nagpapapray sa akin ay mayaman na, ang hinihingi, peace of mind. Mamaya magpapapray kayo, Ang sabihin nyo, peace of mind, Pastor, peace of mind. May nagpapapray ng hinihingi ay peace of mind. Nalingali ko, hindi ko lang masabi ng straight, Ang kailangan mo'y sumuko sa Diyos. Hindi ka magkakaroon ng kapahingahan kung hanggang ngayon may iba kang hinahabol at hinahanap. Ang kapahingahan mo'y kapag si Lord ang hinahanap mo. Ang kailangan mo'y sumuko kay Lord. Itigil mo na yung kung ano bagang inuuna mo. Ano kang tuong mahalaga.
Ano kang mas mahalaga sa doon sa mas makilala mo ang Diyos? Oh, I pray, lahat tayo ay maging servant of God. I pray, lahat tayo ay mag-share ng gospel. Lahat tayo mag-minister. Bakit? Itong napansin ko pag naglilingkod ka, mas malimit na ikaw ay naghahanap kay Lord. Dapat talaga ay magkasabay. Kasi kung basa ka lang ng basa ng Bible, kinig ka lang ng kinig, di ka naman naglilingkod, di mo nagagamit kasi Di mo nagagawa yung iyong napapag-aralan. Praise God, nakakamukha mong Panginoong Jesus. Pero I pray, dumating ka sa puntos, I will win soul, make disciple. Share-sharean ko ang mga kabatch ko. Kami laging nagre-reunion, kami na may sayaw lang ng sayaw. Talagang titigilan ko yung isa kong kaklase at hindi ko lulubayan. Yung bang ganon? Yung bang meron ka ng mission sa buhay, ang mission mo hindi matuto ng tsa-tsa o hindi matuto ng bugi. Ang mission mo ay yung kapartner mo makakilala sa Diyos. Yung bang lahat ng reunion nyo a-attendan mo, pero hindi ka nakikipag-inuman, ang iyong focus ay makita nila ang Panginoong Jesus sa buhay mo. And make sure na makikita nila. Dahil kung pareho lang ginagawa nyo, hindi nila makikita ang pagkakaiba. Oh, I pray dumating tayo sa puntong yon. Kasi sabay yun Habang hinahanap mo siya, naglilingkod ka sa Panginoon. Okay. Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay, at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lumapit kayo sa akin. Yan ang sagot. Yan ang sagot doon sa naghahanap ng peace of mind. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay, lubhang nabibigatan, kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ibig sabihin, suko na sa Diyos. Anong ibig sabihin na suko sa Diyos? Unahin mo ng Kanya. Tama na ang iyo. Suko na. Give up your desire to be the captain of your faith and the master of your soul. Yes, may mga utos yan na maaaring sabihin ninyo na nahihirapan kang sundin. Kahirap naman nung sundin ng mga utos Okay, sige. Pero ito sasabihin ko, wala kang ang kapahingahan, wala kang peace of mind. Ibig sabihin, mabigat na rin ang dinadala mo. Kasi gusto mong mamuhay na ikaw ang nasusunod, kaya wala kang peace. Ano ngayon? Pareho palang mahirap, doon ka na sa pabanal. Parehong mabigat parehong mahirap. Mahirap ang sumunod, mahirap din naman ang hindi. Parehong mahirap doon na tayo sa pabuti. And Matthew 11:29 and 30, pasanin ninyo ang aking pamatok. Matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. At makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madalin dalhin, verse 30, ang aking pamatok, magaan ang aking pasan. Napakahirap dalhin ang sama ng loob. Napakahirap dalhin ang bisyo. Meron nga nagrereklamo na kasi pinapagalitan siya ng kanyang asawa, siya inom ng inom. Masabi nung lalaki, akala mo napakadali ng ginagawa ko? Mahirap ito. Ayun nga mahirap na nga yung bisyo mo, doon na tayo sa paggawa ng mabuti, parehong mahirap, sa pabanal naman tayo. Are you there? Paano ba nalalaman ng maturity? Paano nalalaman ikaw matured na sa Panginoon? Kapag nababawasan ng kasalanan, tingnin naman. Baka parehong-pareho lang. Baka ang last year at saka itong year na ito walang nababago. Ang masakit sa patindi pa. Gising-gising. We have to mature. Last year ang taas ng boses mo lagi. Nagdadrive ka galit ka sa lahat ng mga nakakasalubong mo, lahat sila hindi marunong mag-drive. Kaya may nakasama ng gayon, yung lahat hindi marunong mag-drive, siya lang ang marunong. Ang ibig ko sabihin, meron kang mangyayari kung ikaw magbunganga at yung pagalitan lahat ng driver, may mangyayari ka. O kayo naman may nakasama na wala nang ginawa kundi i-complain ng napapansin nila. Itigilan ninyo ang pagkukomplain doon sa posteng nasa gitna ng kalye. Nasa Pilipinas tayo. Normal yan. Nag-i-enjoy na nga ako. Uy, may poste na naman.
I-enjoy mo na. Eh, kailan gaho talaga maaalis yung poste sa gitna ng kalye? Bago siguro mag-rapture eh. Parehong mahirap, doon ka na sa pabanal. Akala mo, gay napakadali mang babae. Ya. May tumungo, may tumalikod, may umihi, may... Meron ang matay, may tiningnan. Akala mo, gay napakadali mang babae. Yan ang pinakamatinding mag-alis ng peace of mind. Ipagpapalit mo yung kaguluhan. May sasabihin ako sa iyo, ha? Yang napangasawa mo, ang pinaka-perfect sa'yo. The grass is never greener on the other side of the fence. Ang gawin mo, diligin mo ang damo sa inyo. Gaganda rin yan. Paano gaganda ang asawa mong wala ka nang ginawa, kundi murahin at taasan ng boses? Ba't di mo subukan bigyan niya ng pera at sabihin mo yung magpa-spa? Magpakulay ng buhok, magpakilay. Sige, magpabelo ka, magpabelo. Yan. Ay di magiging green. The grass is green on your side. Are you there? Parang gusto kong magkaroon tayo ng couples. Kahit lampasan ng February. Hindi naman nangangailangan ng February yung couples, no? Pwedeng gawin natin couples every month. Gawin natin, ha? Mid-year. Iset mo. Couples mid-year. Yan. Parang mid-year bonus, mid-year couples. Yan. Number 3. God seekers thirst for God. Yung mga naghahanap sa Diyos, ay nauuhaw sa Diyos. Matthew 5 verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed sila na nauuhaw sa Kanya. Kasi hindi mo hahanapin ng Diyos kung hindi ka nauuhaw sa Diyos. Kaya kung ikay biniyayaan ng uhaw sa Diyos, napaka-bless mo. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Anong klaseng uhaw meron ang mga God seekers? Psalms 42 verse 1. Kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon din nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Nananabik. Ang uhaw ng God seekers ay katulad ng pananabik ng isang usa sa batis, na doon nakasalalay ang kanyang buhay. Insulto sa Diyos kung pandagdag lang siya. God seekers are satisfied. Seeking God is the only source of true satisfaction. Psalms 107 verse 8. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Verse 9, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. God's seekers are satisfied. Sometimes, ikaw ay lalabas. Makakakita ka ng mga bagay na nakakatuwa. Mga bagay na wala ka. May makikita kang magagandang sasakyan, may makikita kang magagandang damit, may makikita ka. Pero alam mo, mamaya marirealize mo, meaningless. Okay. Kontento ka naman eh. Kontento ka, meron kang Wigo. O meron kang motor, masaya ka eh. Until makakita ka ng Fortuner, bigla kang nalungkot.
May tanong ako sa iyo. Pumangit ba ang sasakyan mo noong nakakita ka ng mas magandang sasakyan? Hindi naman nagbago ang anyo niya eh. Yun pa rin. Nung binili mo yun nung una, masayang-masaya ka. Pumangit lang ang pakiramdam mo, pumangit lang ang napi-feel mo nung meron ng bagay na napapagkumparahan ka. Itong iyong iisipin. Lahat ng nasa lupa ay pangit kumpara sa tunay na hinahanap mo. Hindi ka maiinggit sa may magpapakita sa iyo ng kung anuman. Magpapakita sa iyo ng 1 carat diamond ring. Kumikinang yan ang kanya eh. Pag nakita mo, ano ang ganda ng batong ito. Yung ginawit kanina ni Joy, and all this that surrounds you will just become shadows of the light of you. Kaya maganda yung mga yan, kaya hinahabol mo, nagagandahan ka eh. Ang God seekers, nagagandahan kay God, satisfy kay God. Hindi ka maiinganyo ng mga bagay na yan kasi nasa iyong pinakamaganda, nasa iyong Diyos. At ikay content at masaya ka doon. Hindi ka pwedeng inggitin ni naman. Bakit? Meron kang God. Nasa iyo si Lord. Satisfy ako kay Lord. Uy, inggit siya, inggit siya. Ba't ako may inggit? Meron akong Diyos. God seeker, satisfy kay God. Amen? And God seekers are totally invested in their relationship with God. Everything they have and everything they are is devoted to Him. They hold nothing back. Malalaman mo kung sino ka ayon sa iyong kasama. Kaya ang mga God seekers, they surround themselves with fellow God seekers. Ang gustong kasama ng mga yan ay kapareho nilang ang hinahanap ay ang Diyos. Ang gusto ng nakakasama ng mga yan, yung pag-upo pa lamang, pag-usapan natin si Lord. Mga God seekers eh. Yung bang talagang hindi na makasingit yung isa kasi yung isa ng banat. At ang pinag-uusapan ay si Lord, have you been there? Meron ba kayong grupong ganon? Yung bang pag kayo nagsama-sama talagang hindi na kayo makasingit kasi si Lord lagi ang topic? Oh, ang kasama mo yung mga pinag-uusapan ay tunay naman. Are you there? Ang mga God seekers, ang kasama ng mga yan ay kapwa God seekers. Tingnan mo nga kung sino nakakasama mo. Kasi dapat meron kang ganun eh. Dapat meron kang ganun, meron kang grupo na pag kayo nagkita-kita, si Lord talaga, nakakakinig ang ginawa sa akin. Yung kang ganyan. May kasama kang ganun? O yung pag nagkita kayo, sasabihin agad, si Crush, nakita ko si Crush. Number 4, at ito'y last. Huli na. And I pray sa Sunday ay iba na ang topic. Seeking God naman. God seekers understand that He is created for His glory. Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ay, nako, sana alam nyo, sana alam mo kung anong purpose ba't ka nilikha. Nilikha ka para luwalhati ng Diyos. Nilikha ka para makita ng mga tao, makita ng lahat kung paano ka binago ni Lord. Nilikha ka para Kaya ito sinasabi ko kung ano ka man ngayon, praise God, mamaya trophy ka na ni Lord. Kung ano man ngayon, pastor, di mo kilala, takot-takot na pinaggagawa kong mga kasalanan. Ako, huwag kang mag-alala, mamaya magpapatuto ka dito, hindi ka mahihiya. Bakit? Sapagkat ikaw ay nilikha para magbigay ng glory kay Lord. Share ninyo yung mga akala ninyo imposible. I heard the testimony. Alam mo yung LGBT. Merong mga nag-LGBT kasi for some reason, nung bata inabuso, ganun ano.
Pero iba ito eh. Ito'y pagkaanak pa, yung parents niya, ito'y lalaki ha, yung parents niya, ang gustong siya'y maging babae. Yung parents niya, binihisan siya ng babae. Yung parents niya, ang gustong siya'y maging LGBT. Yung parents niya, ang bumago ng kanyang identity. Kami nag-uusap kay Pastor BJ, paano po yun? Siya'y nagtatanong, paano po yun? Sabi ko mahirap pero hindi imposible. Isa lang ang sagot diyan. Kailangang hanapin niya ang Diyos. Kailangang luwalhatiin niya ang Diyos. Purihin niya ang Diyos. Gamitin niya ang kanyang katawan ayon sa pagkalalang sa katawan niyang iyon. At mamaya pa, susunod na yung mga binago ng mundo sa kanyang kaluluwa. Susunod na yan. Kailangan lamang ibalik ang purpose ng pagkalalang sa Kanya. Simulan mo muna, pasambahin mo muna, encourage mo munang makilala ang Diyos, makita ang Kanyang glory at luwalhatiin siya. Yun muna at mamaya susunod. Kasi habang niluluwalhati mo ang Diyos, nakakamukha ka niya. Ayaw mong magkasala sa Kanya. Gusto mo siyang sambahin, gusto mo siyang luwalhatiin, gusto mo siyang itaas. Yun pa rin ang sagot. Kaya huwag kayong may intimidate doon sa mga mahihirap na mga sitwasyon. O sige, palakpakan mo na sila. Huwag kayong mai-intimidate doon sa mga lubog sa kasalanan niya. Once magsimula yan, yung kaunti lang ng pagpupuri, yung kaunti lang pag-worship, once magsimula yan, manda ka. Matindi na yung labanan. Ang banal na espiritu ay lumalaban na at ginagawa na niya. Iisa lamang ang babago sa mundo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya ang pinapatanggap natin sa kanila ay si Jesus, hindi relihiyon. Hindi natin sinasabing, ikay sumama sa JA1. Hindi ka magbabago kung sasama ka sa JA1. Ang sinasabi natin sa Kanya, tanggapin mo si Jesus, the Anointed One, si Jesus Christ. Tanggapin mo. Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory. Created for His glory. Kaya kailangan, ito yung narinig ko ng aking itinuro doon sa isang created for His glory. Nasabi ko doon, kaya maraming mali sa katawan natin, kasi hindi natin ginagamit sa tamang purpose. Subukan mo laging isambang kamay mo. Pastor, ang aking likod, isamba mo. Paano ho? Bahala ka na. Isamba mo ang katawan mo. Gamitin mo yan according to its purpose. Magbigay ng glory. Let me continue. Sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas sa pananampalataya kay Jesus. Dahil tayo ay saved, destined tayo to live in heaven. Heaven is a very beautiful place. In heaven, we are going to have a glorified body. Kung ano ang katawan ni Kristo nung siya umakyat sa langit, yun din ang katawang ibibigay sa atin. Pero listen to this. Kahit anong ganda ng langit, kung wala ang Diyos doon, ay darating din sa puntong masasanay tayo sa kagandahan noon. At hindi na rin ma-appreciate ang langit katulad nung unang pagpasok natin doon. Why? Ang ganda na po ng langit, sasabihin nyo yung mabobord doon. Why? Because heaven, though a beautiful place, is still just a creation. Kahit napakaganda ng langit, nilikha pa rin lang yan. And we were never created to be satisfied sa creation. Ano mang ganda nito? Ang luwalhati ng nilikha, the glory of the creation will never surpass the glory of its creator. Maganda lang naman ang langit dahil lumikha ang Diyos eh. Pero kahit anong ganda niyan, hindi niya malalampasan ang ganda ng lumikha sa Kanya. Creation will and never be the object of our quest. Ano mang nilikha, huwag yan ang gawin mong target na iyong makuha. Nilikha lang yan eh. Ang target natin ay makilala ang lumikha. Huwag mong gawing
mission ng buhay mo ay makapag-amas o makapag-collect ng kung ano-ano man. Ang gawin mong target ay mas makilala mo ang Diyos, mas sambahin mo siya, mas luwalhatiin mong kanyang pangalan sa pamamagitan ng iyong buhay. Bakit? Sapagkat yan ang purpose kaya ikaw ay nilalang. The creation's purpose is to point us to the Creator. Let me read to you Romans 1:19 and 20. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito ipinapahayag ng Diyos sa kanila. Paano? Verse 20. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Ulitin ko. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi mo nakikita, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. Itong mga nakikita ninyo, itong bundok, itong puno, itong mga hayop, itong paru-paro, itong bituin, itong araw, itong earth, itong nakikita mong ito should point you to the Creator. Dapat ito'y magturo sa iyo na may Diyos at sambahin siya. Kaya hindi. Sige, palapakan muna si Lord. Kaya hindi pwedeng haharap tayo sa Diyos at sasabihin mo, akala ko'y walang Diyos. Dahil ang sasabihin sa'yo ng Diyos, nakita mo ang bituin, nakita mo ang araw, nakita mo ang buwan, sasabihin mo walang Diyos. Paano yun pumunta doon? Upang wala silang maidahilan. Creation must never be the destiny of our journey. Ako talaga, pag ako'y nagkabahay at lupa, ako'y kontento na, masaya na ako. Kapag ang mga anak ko'y napaaral ko, okay na ako. Kapag ako'y may ipong ganitong halaga, okay na ako. Kapag ako'y nakabili ng ganito, kapag ako'y nakapunta doon, creation must never be the destiny of our journey. Hindi tayo nilikha para luwalhatiin anumang nilikha. At ayon sa pagka-design sa atin, ang makakasatisfy lang sa atin ay ang lumikha. Hindi ang nilikha. Ano mang kagandahan, ito'y ayon lang sa kakayanang maranasan yun eh. Uulitin ko. Ano mang glory, ano mang kagandahan, ano mang beauty, yan ay ayon din lamang sa kakayanang maranasan mo yon. Paano ba mararanasan ng bingi ang ganda ng musika? Paano may enjoy ng bulag ang sunset sa dagat? Paano mapapagmasdan ng tao ang glory ng Diyos kung hindi siya bibiyayaan ng kakayanang makita yon? May babasahin ako sa inyo sa Ecclesiastes 6 verse 2. Si Solomon again ang nagsasalita. God gives some people wealth, possessions, and honor so that they lack nothing their hearts desire. But God does not grant them the ability to enjoy them. Wow. Pwede palang ganon. Bigyan ka ng maraming pagkain pero hindi ka naman bigyan ng abilidad na ma-enjoy yun. Bigyan ka ng malambot na kama pero hindi ka bigyan ng kakayanang makatulog ng masarap. Pwede pala yun. Bakit ko sinabi yun? In the relation to what? Kasi kung ang purpose ni Lord ay luwalhatiin siya, tiyak bibigyan tayo ng Diyos ng kakayanang mapagmasdan ang kanyang sobrang ganda't luwalhati. Kasi walang kwenta ang ganda kung hindi natin makakaya yung pagmasdan at i-enjoy. Stay with me here. And this is another result of redemption. Yung bang pagkatubo sa atin, tayo kasi 2 beses naging sa Diyos eh. Ito muna. Dahil tayo tinubos, makikita natin ang luwalhati ng Diyos ng higit kaysa kakayanang pagmasdan ito ni Adan at Eva.
Maganda ang Diyos, pero kung wala kang kakayanang makita yon, para ano ang ganda niya? Ang ganda ng Diyos ay eternal, walang katapusan, walang hanggan, wala siyang kapares. Sobrang ganda niya. Pero kung hindi mo kayang tingnan yon, paano yun? Paano natin siya maluluwalhati? Kaya naman, ginawa ng Diyos ng paraan na magkaroon ng nilalang na kayang pagmasdan ang tindi ng kanyang liwanag at ng kanyang ganda. Let me continue. Kayo mawawala. Makikita natin ang luwalhati ng Diyos ng higit kaysa kakayanan na pagmasdan ito ni Adan at Eva. Mas makikilala pa natin siya. Sina Adan at Eva ay naging buhay na kaluluwa dahil sa hininga ng Diyos. Kung inyong babalkan kung paano nilikha si Adan, kumuha ang Diyos ng putik, nililukto, at hiningahan niya ng hininga ng buhay, at yun ay naging buhay na kaluluwa. Kumuha ang Diyos ng katawan galing sa lupa, hiningahan niya ng kanyang hininga. At itong sina Adan at Eva ay nakatira sa hardin o sa paraiso. Pero hindi sa langit, ha? Not in the place where God is. Not in heaven. Not in the place where the angels are. Not in the kingdom of God. Kaya si God ang pumupunta sa kanila. Remember, nagpunta ang Diyos at tinawag, Adan, nasaan ka? So ang Diyos ang bumibisita sa kanila. By creation, ang mga tao ay mas mababa kaysa anghel. Pero noong tayo'y tinubos, tumaas ang ating level. Iba na tayo. Noong tayo'y tinubos, we became new creation. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Tagalog. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Noong ikaw ay naging na kay Kristo, noong ikaw'y tinubos ng Panginoong Hesus, noong ikaw'y nanampalataya sa Panginoong Hesus, pinapasok mo siya sa iyong puso, ikaw ay bago ng nilalang. Hindi ka katulad ni Adan at ni Eva, kahit nung sila hindi pa nagkakasala. You just started there. Ang ating being started there. It's a new being. Wala pang dating ganon. New creation. Isinilang tayong muli. Hindi ito kapareho ng espiritu ni Adan kahit nung hindi pa nagkakasala sina Adan. Ito'y bagong nilalang. Hindi na tayo panglupa lang. Tayo'y panlangit din. John 3:3. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Bukod doon, nanirahan pang Holy Spirit sa atin at mananatili sa atin sa habang panahon. Bukod doon, bibigyan pa tayo ng niluwalhating katawan tulad ng kay Jesus. Kaya tayo'y kasama na ng Diyos Ama, kasama ni Jesus, kasama ng mga anghel, sa new heaven and new earth. 1 Corinthians 2 verse 8. None of the rulers of this age understood it. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Walang nakakaunawa. Kahit sina Satanas, hindi naunawa ng plano ng Diyos. Kung alam ito nila, hindi nila papatayin si Jesus. Verse 9. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. God seekers, you will know God in a very deep way na hindi pa kailanman nararanasan ng mga nilalang. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang mapagmasdan ang kanyang kagandahan. Maaring ngayon hindi mo pa nakikita ng buo, pero ya'y makikita mo pagdating sa tamang panahon. Pero ikaw ay nasa iyo ng kakayanang yon, nasa iyo ng banal na Espiritu. Let me continue.
1 Corinthians 13 verse 12, now we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror, but then we will see everything with perfect clarity. All that I know now is partial and incomplete, but then I will know everything completely, just as God now knows me completely. Heto yon. Ikaw, kilala ka ng Diyos completely. Alam ng Diyos ang nasa puso mo. Kilala ka completely. Nakikita ng Diyos ikaw. Yun din ang ibinigay ng Diyos sa atin. Pagdating natin sa langit, alam mo, mapapagmasdan natin ang Diyos ng mas matindi. Ipapakita ng Diyos ang kanyang kagandahan sa atin ng lampas sa kakayanan ng mga anghel. Lampas. Kaya pala itong sinasabing, hindi pa pumapasok sa puso ni numan, kahit sa puso ng mga anghel. Hindi pa pumapasok, hindi pa ito naririnig. Hindi pa pumapasok ni numan ang magandang bagay na nakahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. O mga anak ng Diyos, huwag kayong mabuhay sa lupang ito lamang. Alam mo ba, sabi ng Bible, tayo day mag-encourage sa bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito na nadadating ang Panginoong Yesus. Let's encourage each other kasi may nakahanda sa ating mga bagay na hindi pa pumapasok sa isip natin, hindi pa naririnig. Hindi mo kailanman naisip ang magandang bagay na nakahanda sa iyo ng Diyos. Alam mo ang pinakamaganda, ang Panginoon yon. Alam mo kung paano ka nilikha para luwalhatiin ng Diyos, para mangyari yon. Bibigyan ka ni Lord ng kakayanang mapagmasdan siya, makita siya, at wala kang masasabi doon kundi, Lord, I will glorify your name. I will worship you. Pastor, hindi ka po, pag ganyan, magpupuri na lang na magpupuri, hindi ka po boring. Hindi ka po Again, nagsasalita ka ayon sa perspective ng isang taong bumagsak. Hindi ito ang purpose ng pagkalalang sa atin. Huwag kayong mag-alala. There will be work in heaven. Hindi doon boring. Meron tayong gagawin. Bakit? Kung ang lumikha nga sa atin ay busy He is a creator. Tayo nilikha sa kanyang wangis. Meron tayong gagawin. Heaven will not be boring. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo. Nilikha tayo para luwalhatiin siya. Yun ang ating happiness. Yun ang ating joy. Oh, I pray, maalis ang ating pananaw sa mga pansamantala, sa temporal thing. Kung gusto mong maging matalinoy ito, maalis ang pananaw mo sa pansamantalang ito at makita mo ang walang hanggan. I don't know really how to say it. My words are so little, so incomplete. If I can only say, I can only put in words what God wants to tell us. I know it in my spirit, pero hindi ko ma-express. Paano ko ma-express ang bagay na hindi ko pa rin nararanasan? Paano ko masasabi sa inyo mga bagay na hindi ko pa rin nakikita, pero inaasahan ko na dadating ang time, mapapagmasdan natin ang pinakamaganda sa lahat. In 1 Corinthians 13:13, three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. And what God has prepared for those who love Him, it is not only the great privilege of looking into His holiness, it's not only the privilege of gracing into His loveliness, but it's the precious gift of being able to see more than ever before, more than any creation have seen, the Lord of glory, and finding that joy reserved for those who love Him. Alam nyo itong awit, ito luma na to Ito'y aking hiniling sa worship team na pag-aralan. Ito kasi ng ating mga worship team may mga bata. Hindi inabutan yung mga awit ng mga Pero alam nyo, itong sabi, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, then I will worship you.
Alam mo yung when all things become shadows in the light of you. Darating tayo doon. I pray, dumating na agad na makita natin na lahat na ginugusto natin, lahat na napakaganda para sa atin, ay magiging anino lamang pagdating ng tunay na maganda. Na hindi mo na sila hahabulin ng habol na habol. At ang hahabulin mo yung tunay na maganda. Ang hahabulin mo yung Panginoon. O church, biyayaan tayo ng Diyos na hanapin siya. Biyayaan tayong lahat. Come on, let's all stand up. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you,
highest praise. The highest praise is yours. The highest praise is yours. The highest praise is yours in all the earth. And I sing Praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Praises, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Oh Father God, biyayaan po ninyo kami na madala namin ang uri ng Espiritong ito saan man kami pupunta. The Spirit that worships you. Madala namin ang biyayang ito na sa aming pakikipag-usap sa ibang tao ay ma-express namin ang aming desire na luwalhatiin ka. Pagpapakilala kay Jesus sa kanila. Dalhin namin ang biyayang ito saan man kami pupunta na nais namin ikaw awitan, Lord God. Hayaan mo ang aming buong pagkatao ay luwalhatiin ka. Hayaan mo po, Panginoon, ay kay lagi naming hinahanap. Biyayaan mo kami, Panginoon, sa bawat araw. Hanapin ka namin sa iyong salita, sa iyong sa pagsamba namin sa iyo, o kahit lamang sa iyong mga nilikha. Hayaan mo ikaw ang maging laman ng aming puso at maging topic ng aming mga usapan. Panginoon, biyayaan mo kami na maging God seeker. God seeker. Thank you, Lord. This is your church. A God-seeking church. Biyaya, Panginoon. Biyaya na lagi ka naming hanapin. In Jesus' name we pray. Amen.